Halika na, Chow Chow. Halika. Tinawag mo ba ako? Pag-aasawahin kita sa kanya. Pag-aasawahin mo ako sa Karida. Hindi ka ba magtataksil sa akin habang buhay? Iwan yun, isa kang tunay na halimaw. May 2 milyon sa card na ito. May Karida ka pa ba, kuya? Lahat sila papakasawahin ko. Nag-aalaga ako ng tao. Oh, syempre naman, 2 milyon. Kahit gorilya pa, papakasawahin mo ako. Mahusay ang ginawa mo. Hinahangaan kita. 3 taon ka na sa construction site, di ba? Gusto mo bang pumasok? Mag-opisina ka sa headquarters ng kumpanya. Naman. Magpakasal ka sa kanya. Itatabi ko ang promotion para sa iyo. Kuya, gusto ko ng mga gamit na sasakyan at mga babae. Gusto ko talaga ng mga second hand. Kahit magpakasal na lang tayo, mabilis akong makakapag-asawa. Halulo. Tama lang na si Kuya Ye ang pinili. Talagang kahanga-hanga. Halika, umupo ka. Sinasabi ko sa'yo. Simula ngayon, siya na ang iyong maliit na asawa. Dapat magpakalapit kayo sa isa't isa. Ayusin ninyo. Tandaan mo tuwing Martes. Buksan mo ang pinto para sa akin. CJ. Sige, mag-usap na tayo. Paalam na, Kuya Ye. May sigla ka ba? Kuya Yiming, aalis na ako. Kapag lumaki ako, papakasawahin kita. Pangako? Narinig mo na iyon. Pinapag-asawa niya ako sa... Handa kami. Hulu, 20 taon na ang lumipas. Hindi ko akalain na magiging iba talaga ang lahat. Pumunta ako sa construction site para ma-plaster. Ikaw ay nagtatrabaho sa Chebol Company. Sa unang tingin, talagang walang hiya ang mga tulad mo. Halika. Luhod ka. Sabi ko, luhod ka. Ilapit mo ang ulo. Naririnig mo ba ang tibok ng puso ng anak ko? Pwede bang buy one take one? Ang pagbubuntis ay nakakagaan ng loob para sa akin. Bukas ng gabi sa opisina ni Ginoong Ye. May pag-uusapan tayong ilang bagay tungkol sa trabaho. Kumusta? Nahuli mo na ba si Yewan yun? Nagtiwala siya sa akin. Malapit ko na siyang mahuhuli. Malapit na, matagal na at wala pa ring tagum. Nagsisimula na akong magduda sa iyong kakayahan. Hindi ka ba babaeng masama? Hindi mo ba siya kayang akitin? Masyado siyang alerto. Kahit ang paghahanap ng isang tao, napakasalan ako para makalaya ako sa kanya. Wala akong pakialam, totoong kasal o pekeng kasal. Gusto ko siyang mamatay. Naiintindihan ko. Siguradong makukuha ko ang kailangan natin. At ang iyong pekeng pagbubuntis, huwag mong hayaang masayang iyon. Naiintindihan ko. Manager Hugh. Ang gusali mga tao rito. Hindi yata maganda ang sitwasyon natin. Nasa di-6 level ako. Maraming level ang taas ko sa iyo. Paano? Tinawag ka ng boss para pag-usapan ang May problema ka ba? Walang problema. May iba pa ba, leader? Dalhin mo ang sapatos ko. Isuka. Kumuha ka pa. Ito ay isang pagsubok sa pagsunod. Hindi ito lilipas sa 3. Medyo matapang ka ah. Gusto mo akong hamunin. Ano ba yan? Tapos na ang pagsubok. Para sa panunukso ba to? Sinabihan ba kitang hubarin mo iyan? Paumanhin. Hipag. Tawagin mo ang posisyon ko sa kumpanya. Paumanhin po, Manager Hugh.
Ngayon, pwede mo nang hubarin ang aking damit. Sa totoo lang, si Iwan yun ang nagpadala sa'yo para sundan ako, tama ba? Sa ngayon, hindi pa alam. Sa hinaharap, mahirap sabihin. Gayunpaman kay Ate Yako, kailangan kong makinig sa aking amo. Kung gayon, gagawin kitang akin. Paano? Kailangan ko bang mawala ng pagkabirhe? Ang alindog ng isang kasintahan talagang hindi makatiis. Sige, wag nang umarte. Kumpleto na ang pangwolekta ng ebidensya. Lahat ng kapangitan mo. Naitala ko na ang lahat. Talagang may plano. Ang babaeng may lason na to. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba ang ibig sabihin? Ikaw ay isang matapat na tao. Gusto mo bang hindi ako makatira? Puro arte lang ito, kaya huwag mong masyadong seryosohin ang sarili mo. Nandito ang lahat ng panghawak ko. Kung sa hinaharap, sumalungat ka ng kaunti sa aking mga kagustuhan. Ilalantad ko iyan. Parang wala na akong ibang pagpipilian. Lumuhod ka. Sabi ko lumuhod ka. Napakahusay. Kanino dapat ito? Dapat mong maintindihan, hindi ba? Magkita tayo sa Civil Affairs Office bukas ng umaga. Talaga bang iniisip mong isa akong maliit na bola? Gusto mo ring kontrolin ako? Iniisip mo na ako ay masyadong madali siguro. Tulungan mo akong humanap ng isang tao. Hulu. Hoy, asawa. Hindi, bagong pinuno. Sertipiko ng kasal. Napakahusay ng trabaho. Hindi ko akalain na pakakasalan kita sa ganitong paraan. Hululu. Ikaw yan, hindi ba, ang nanunukso sa asawa ko, si Yewan yun. Bakit nandito si Hipag-ye? Siya ang legal na asawa ni Iwan yun. Nakakainis talaga. Hipag, mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Huwag kang mananakit ha. Nagkita na ba tayo dati kahit saan? Siya ang babaeng sisipakan ko. Sabihin mo, ang anak sa iyong sinapupunan ay binhi ng asawa ko, si Yefan yun, tama. Sinabi ni brother yan na ang bagay na ito. Hindi mo alam, di ba? Ito ang legal na asawa na nakikipag-away sa Kerida. Pigilan ko ba siya? Sinabi ng asawa ko. Anong anak ni Numan ang dinadala ko? Hindi, Hipag, nagkakamali ka. Siya ang asawa ko. Siguradong buntis siya sa anak ko. Sigurado ka bang sa'yo yan? Masyado kang nagmadali sa iba. Hindi ka naman malinis. Hindi mo nga alam, kaninong anak to. Huwag mo akong guluhin kung kaninong anak ang dinadala ko. Ang dinadala ko, Hipag, tapos na ang reklamo, di ba? Anong sinasabi mo? Gugutayin kita. Hoy, huwag mong gawi. Mag-usap tayo. Ying-ing. Hindi mo ako kilala, Tusong Sorrow. Hindi mo pa ba ako kilala? Tiyak na kilala kita, Hipag, at nasa ilalim tayo ng kumpanya. Dapat kumalma ka muna, di ba? Ang babaeng ito ay nanglalandi araw-araw. Gusto mo ba madalas magsusuot ng berdeng sombrero? Iniisip mo bang masaya kang may ama, di ba? Tingnan mo ang sinabi mo. Kung hindi, paano mo sasabihin? Lalakas ng loob mong sabihin hindi ka. Nagtatago kay Yewan yun. Mabaho kang pagong. Paano niya nalaman? Hindi ito katanggap-tanggap. Narinig mo yan. Malinaw na pinapahiya ang Kerida. Parang kilala ko ang taong kumakain ng pakwan hanggang sa baba ng kumpanya. Tama na. Sinasabi ko sa'yo, wala akong pakialam kung ikaw ay kapatid na babae o hipa. Tingnan mo mabuti, legal. Siya ang asawa ko, at ang anak ay akin din. Kung patuloy ka pa ring magsasalita ng walang sais, huwag mo akong sisihin kung manakit ako ng babae. Tae, ang pagong na lalaki at ang babaeng iyon. Ikaw ay isang malupit at walang kahihiyang babae. Ikaw din, malupit na babae. Sa kasal, ang hindi nagmamahal ay ang Kerida. Masamang babae, naghahanap ka ba ng kamatayan? Tama na. Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Malaki akong lalaki. Lalaban ako sa babae. Anong problema? Sinundan mo na ang mga chismis. Kiyo Yiming, napakatapang mo talaga. Abangan mo. Kayo talagang mga babae. Nakakatakot ang pagpunit-punit ninyo ng mukha. Siya lang. Hindi ko akalain na ang asawa ni Iwan yun ay ganito. Hindi ko rin inakalang ganito kahirap. Pero lalaki ka pa rin, di ba? Magkita tayo bukas sa kasal. Salamat. Congratulations. Salamat, sige, pumasok na ka. Mabuti.
Nandito ang lahat ng aking mga kamag-anak. Ang mga kamag-anak mo, bakit? Walang dumating. Anong ginagawa ng mga kamag-anak ko dito? Hindi ba't peke lang ang kasal natin? Kung ikakalat mo yan, paano ako makakahanap ng mapapangasawa sa hinaharap? CJ, pupunta muna ako para batiin ang mga bisita. Sige, hihintayin ko ang mga kaibigan ko. Bagong kasal. Mukhang tao ka na ngayon. Congratulations. Huwag mo na akong tuksuhin. Pinabayaan kitang mag-imbestiga. Naimbestigahan mo na ba? Huwag kang mag-alala, kapatid. Wala akong pera, pero maraming paraan. Talagang kahanga-hanga si Hulo. Kilalang socialite. Narinig ko sa likod. Siya ang boss ng iyong Zinan. Si Bossy ang tinutukoy mo, o may iba pa? Narinig ko na mas mabuti siya kamakailan. Naghahanap ng mapapangasawa. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Totoo. Paano mo nalaman? Sinabi ko sa'yo, dapat lumayo ka sa kanya. Huli na. Bakit? Nasa barko na. Kiao Yiming, bilis. Sige, ipapakilala kita. Siya ang asawa ko, si Hulu. Ang asawa mo, si Hulo? May problema ba? Okay lang. Namamangha sa ganda ni Hipag. Salamat, salamat. Halika na, pasok ka na. Hindi. May iba pa akong gagawin. Palem. Mag-ingat ka sa daan. Oh, sige. Gusto kang makilala ng mga magulang ko. Halika, sumunod ka sa akin. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Huwag mo akong ikahiya. Tapos na, di ba? Ang sobrang pagsasalita ay maaaring humantong sa pagkakamali. Nagpapanggap ka bang malaking lo? Ipapakilala kita. Siya ang tito ko. Magandang araw po, tito. Siya ang tito ko. Tito, Siya ang nanay ko. magandang araw po, nanay. Siya ang tatay ko. Magandang araw po, tatay. Lulu, puntahan mo muna ang ibang mga bisita. Ipakikilala ko siya sa iba. CJ, Ngayong unang beses silang magkakakilala. Magpakilala tayo. Saang departamento ka nagtatrabaho? Sin and Company. Oh. Posisyong pang leader. Warehouse manager sa construction site. Ano, hindi ba't paglipat lang yan ng mga ladrilyo sa construction site? Iniisip mong ikaw ay ganito. Karapat dapat para sa ating Lulu. Marami ka ng taong nagtatrabaho, di ba? Malapit sa pasukan ng headquarters. Kahit malapit, hindi pa rin. Ganito na ang buhay mo simula ngayon, siguro. Sa hinaharap, paano mo susuportahan ang pamilya? Isang bricklayer lang. Bakit ang anak ko? Nagugustuhan ka? Siguro dahil gwapo ako. Ang anak ko ay napakaganda. Sa tingin ko, isa kang baliw na palaka. Gusto mong kumain ng karne ng sisna. Siguro, umihi ka at tingnan ang mukha mo. Sobrang kapal ng mukha mo. Nanay, napakahalagang araw ngayon. Ano ang pinag-uusapan mo? Nakita ko na. Hindi lang nakita, nasubukan ko na rin. 2 bar. Ito. Manloloko. Huwag magmadali. Ang bagay tungkol sa hindi mo pagbubuntis, baka may nakakaalam na. anong nangyari? Walang silbi, Bi Xiaoshu. May malakas na koneksyon sa medical system. Hindi magtatagal ang bagay na ito. Paano siya napunta dito? Mag-abala muna kayo. Ako na ang bahala sa boss. Bakit hindi mo ako tinatanggap? Nandito si Hipag para sa kasal. Masaya ako. Oo. Talagang nandito ako para sa kasal. Gusto ko lang makita kung totoong kinasal ka na ba. Hoy, ano ang pinag-uusapan mo? Hindi ba pwedeng peke lang ang kasal? Ang ama dito, nakasama ba yun? Niloko na naman niya ako, di ba? Hipag, ikakasal na ako. Hindi maganda ang ganyan mong sabihin, di ba? Narinig ko ang sabi ng mga yena. Gusto kanyang ilipat sa headquarters sa lalong madaling panahon. Sa pagitan mo at niya, anong kasunduan ang meron? Alam niya rin pala to. Mukhang usapang unan. Binili. Anong kasunduan niya? Ang hipag mo. Pumunta rito. Alam ni Brother Ye, di ba? Magaling ka magpanggap. Hindi mahalaga kung totoo o hindi. Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Sabihin mo. Kunin mo to. Ilagay mo sa baso niya. Maaari akong maging panatag sa bagay na ito. At para hindi ka na mangamba. Ano to? Pyeldorus abortivus. Hindi kita matutulungan sa bagay na ito. Gawin mo mag-isa. Hindi mo ba gustong pumunta sa headquarters? Alam mo, hindi ako kayang guluhin ni Brother Ye. Huwag kang mag-alala. Ang gamot na ito ay walang kulay, walang lasa, at walang bakas. Lagi siyang playboy. Hindi matatag ang sanggol sa sinapupunan. Makatwiran, di ba? Hindi, pero ito ay. Wala kundi. Gawin mo lang. Kailangang tingnan ang pangmatagalan. Congratulations. Salamat. Paano magiging masaya dito? Anong ginagawa niya dito?
dumating para magbigay pugay. Nangahas kang tawagin akong patutot. Pinuno, tapos na ang kasal. Pwede na ba akong umalis? Sandali. Ayon sa napagkasunduan, huwag mong kalimutang mag-report sa opisina. Ang iyong assistant sa public relations. Ayos lang ba yan? Talaga bang iniisip mo na madali lang makakuha ng sertipiko? Hahayaan kitang alagaan ako ng maayos. Ang iyong asawa. Hindi ito ang gagawin ng isang tao. Manager Hugh, nakainom ka ba ng alak? Uminom ka ng gatas. Napakabait mo naman. Hindi sa hindi ka pwedeng uminom ng ganito. Pero ligtas ba ang bata sa sinapupunan mo? Ikaw ang ama. Kailan ka pa nagpakita ng pagmamalasakit sa anak ko? Hindi. Nagsasalita lang ako. Nagsasalita lang. Ikaw, may gusto ka pa bang iba sa akin? Lanan, kailangan ko pang puntahan si Ye. Para pag-usapan ng isang bagay, mauna na ako. Hoy, sandali. Hindi ba ito ang ibinigay mo sa akin? Bakit ka umiinom? Bibigyan na lang kita ng isang baso ng skim milk. Medyo maalalahanin ka, ano? Alam mong nagda-diet ako. Ano ang sinabi mo? Wala. Naayos ko na lahat ng gamit mo para sa... Ano ang ginagawa mo? Ilang araw na tayong hindi nagkikita, naging estranghero na ba tayo? Gusto kong magpa-paternity test ka. Ano ang sinabi mo? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Buntis ako sa anak mo. Bakit kailangan pa ng paternity test? Nagkamali ako ng salita. Iwan yun, anong problema? Ang pregnancy certificate mo ay napakaganda ng pagkakagawa. Pero peke, sa huli, peke pa rin ito. Hindi kailanman magiging totoo. Wan yun, ano ang sinasabi mo? Huwag ka nang magpanggap. Nakakasama talaga ng loob. Gusto ko talagang malaman. Walang anak. Paano ka naglakas loob na magsinungaling sa akin? Sinabi sa iyo ng asawa mo, di ba? Alam ko, nasa sistemang medical siya. May napakalakas na koneksyon. Kung hindi dahil sa tulong ni Kiao Yiming. Naisip kong pakasalan ka. Hindi ko inakala. Nagagamitin mo pa ang anak para linlangin ako. Napakawalang hiya mo talaga. Ano man ang mangyari, totoo ang relasyon natin. Kung ibubunyag ko ito, ang posisyon mo ay baka hindi mo na maupuan. Dahil naging mabait ka sa akin noon, binabalaan kita. Ang personal na moralidad ay hindi nakakaapekto sa posisyon. Naiintindihan mo ba? Talaga? Paano kung pagnanakaw ng pera? Oh, ipinakita ko pa ang kabaitan sa'yo? Sobrang dami na, hindi ba? Alam kong mayroong nagtatago sa likod mo. Pero, ako si Yewan yun. Hindi ako gago. Ano ngayon? Hindi na makapaglaro ng mga romantikong eksena sa akin. Ihiwalayan mo na ako. Malapit na akong ma-promote bilang Vice President. Ngayon, malinaw na ang lahat. Tungkol naman kay Kiao Yiming. Kayo na ang magpasya. Yay! Xiao Kiao, tapos na ang kasunduan natin. Susunod, ililipat ka sa ibang posisyon, security guard o janitor. Ikaw ang pumili. Hindi, Ye. Malaki ang pagkakaiba nito sa pinag-usapan natin noon. Simula nang pakasalan mo ang babaeng ito. Sige, magkasama kayong tumanda. Nakuha mo na ang gusto mo. Huwag mo na akong taken. Linisin mo ang opisina ko. Hindi ko inakala si Ye ay isang taong nagsusunog ng tulay pagkatapos itong tawiri. Narinig mo na ang lahat kanina. Minamaliit mo ba ako? Paano kita mamamaliitin? Tingnan mo ako ngayon, napakasaya ko. Anong ikasasaya? Bukod pa rito, tayo ay isa ng peking kasal at ang tiyan mo may anak ba? Ano ang kinalaman ko doon? Isa ka lamang sa mga pag-aari ni Iwan yun. Gumastos siya ng pera para bayaran ako na pakasal sa'yo. Kung gusto mong pwede bang maghintay ka ng kaunti pa?
Baka hindi matanggap ng mga magulang ko ito. Kapag umalis ang tao, lumalamig ang tsa. Ngayon, lahat ay inabandona na. Mukhang kailangan kong maghanap ng sarili kong paraan. Huwag ka nang malungkot. Kumain tayo ng matamis. Lasa pinya. Huwag ka nang malungkot, kumain ka ng matamis. Ito ay lasa pinya, na paborito mo. Salamat, kuya. Dati kapag malungkot, may nagbibigay din sa akin ng ganitong merienda. Manager Ho, ang work report mo. Alam ko na, pupunta ako doon mamaya. Sige na. Hintayin mo ako dito. Babalaikan kita para ayusin ang trabaho. Walang work card. Ginang Tian, tinawag mo ba ako? Kakausap lang sa'yo ni Yewan yun kanina. Hindi ko inakala na napakabilis niyang nalaman ito. Sa tingin mo ba, si Yewan yun, ay kasing tanga mo, ngayon ay ayos na, mapropromote na siya bilang Vice President? Ano pang silbi mo? Hindi niya ako kayang iwan. Kailangan kong mahawakan siya. Sa tingin mo ba, ngayon si Yewan yun, ay titingin pa rin sa'yo? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang masyadong matalino sa paglalaro sa lugar ng trabaho. Mas may kakayahan sila kaysa sa'yo. Walang anak si Iwan yun. Kailangan kong mapatawad niya ako. Talaga. Tingnan mo kung ano ito. Paano nangyari yan? Hindi pwedeng magkaanak ang asawa niya. Matagal na kitang tinuruan, hindi mo pa rin naiintindihan ng mga lalaki. Ang asawa ay hindi kasing ganda ng kabit, ang kabit ay hindi kasing ganda ng ninakaw. Ngayon, hindi mo na mahawakan si Yewan yun. Ano pa ang silbi mo? Nagkamali ako. Kaya, pakawalan mo na ako. Nakikiusap ako. Pakawalan ka? Gumastos ako ng napakalaking pera para ilagay ka sa posisyong ito. Hindi ako pwedeng mawalan ng pera, alam mo. Ano ang ginagawa mo? Binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo ginamit. Ang ganitong itsura ay hindi makakaakit kay Yewan yun. Hayaan mo akong mag-enjoy muna. Paglingkuran mo ako ng maayos. Patunayan mong may silbi ka pa. Si Kiyaw ay umuunlad ngayon, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang mga kapatid. Nagdala pa ng regalo para sa atin. Halika, magbigay-pugay tayo kay Kiyaw. Ayos lang. Ayos lang. Halika, Kiao, cheers. Hindi na ako iinom. Nagmamaneho ako ngayon. Kayo na lang ang uminom. Kung gayon, umiinom na kami. Tara. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ang asawa ko. Xiao Yiming, Talagang handa na akong mamuhay ng maayos. Palalabasin ko ang mga tao. Sasabihin ko na hindi. Subukan mong tingnan. asawa, hindi natin siya maaaring yurakan. Ginoong Cheyan, tapos ko nang i-report ang trabaho. Paalam na tayo. Kumusta, Hipag? Kunin mo yan. Ibigay mo kay Yewan yon. Makikilala ko siya. Nasaan ang aking anak? Ikaw pala. Narinig ko na si Ginoong Ye ay na-promote bilang Deputy General Manager ng branch. Tama, siguro ngayon ay ipapahayag ang balitang ito. Talaga namang malaya ka. Nakita mo na, hindi na ako kailangan ng boss ko. Maaaring ako ay napatalsik na sa kumpanya. Gusto mong hanapin si Iwan yun para protektahan ka, tama? Sa huli, isa lang naman akong supervisor. Wala akong ugat saksingan. Ang magagawa ko lang ay lumipat sa malaking puno para masandalan. At may alam pa akong iba. Susunod, malugod nating salubungin si Ginoong Ye, Yuan yun, upang mag-anunsyo sa entablado. Ikaw pala. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Hindi mo pa alam? May mga bagay na pare-pareho tayong mayroon. Ngunit iginigiit mong itago ang ledger. Hindi ito magandang ugali. Kung may mangyari sa anak ko, lahat ay mamamatay ng magkakasama. Ibigay ang ledger. Ayos na ang lahat. Nasa kamay ko ang ledger. Pinakaligtas. Ibig sabihin, hindi na kailangang pag-usapan. Ikaw, dahil ayaw mo, at tanging sa ganitong paraan lamang matatahimik ang bibig mo habang... Ano ang gusto mo? Kung gusto mong manisi ka, hindi ka nakikipagtulungan, hindi ka nakikinig at hindi ka nakakaintindi.
Ano ang ginagawa mo? Oh, bitawan mo, bitawan mo. May tumalon mula sa gusali doon. Puntahan mo. Iwan yun. Ginoong Yu, bakit ka naparito ng mag-isa? Mahusay ang iyong ginawa. Hayaan mong idiin kanya ng bahagya. Magaling ka, durugin mo hanggang mamatay. Hindi niya ibibigay ang ledger. Malapit na siyang ma-promote bilang deputy manager. Hindi niya ito maaaring itago. Iyan ang iyong ideya. Oo, patay na si Yewan Yun ngayon. Ako ang vice president, masaya ang lahat. Manahimik ka. Tingnan ka, talagang walang silbi. Alam mo lang ay lumaban at pumatay. Iniisip mo bang ang mga direktor na iyo ay mga tanga lahat? Gusto mong mamatay? Huwag mo akong isama. Ginoong Yu, makakatiyak ka, nagawa ko na ang lahat. Kung mag-iimbestiga ang itaas, iisipin nilang aksidente lang ito. Ang bagay na hawak niya, sigurado ka, hindi mo na ba ito ilalabas ulit? Sigurado ako, makukuha ko ito, sa aking kamay, sa lalong madaling panahon. Gaano katagal bago ang pinakamabilis? Wala ka ng oras na masasayang. Muli kang tanga, ipapatalsi kita sa kumpanya. Ginoong Yu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tiyak na pagbabayaran ko ang aking mga kasalanan. Mga tauhan iwan nyo, pinatalsik ko na silang lahat. Kailangan mong magtrabaho ng tapat. Ang lahat ng kailangang ayusin ay naayos na. Huwag ka nang gumawa ng mga hangal na bagay. Poprotektahan kita, Vice President. Salamat, Ginoong Yu. Sisikapin kong gawin ito ng pinakamahusay, matandang hamak. Ikaw ang pumatay kay Yuan Yun, hindi ba? Talaga namang alam mong pumili ng tamang oras. Ikaw nga ang gumawa nito. Ako, ngunit mayroon ka bang ebidensya? Ang mga litratong iyon, nakita na kita dito Kaya ano? Gusto, ayos lang. Nagpadala ako ng isang set sa bar para sa iyo, tapos na. Umuwi ka na at tingnan mo. Talagang kasuklam-sukla. Gusto mong ako ang managot para sa iyo. Tama. Babae, matagal na akong nagtiis sa iyo. Aling Diyosa ng katarungan. Tarantado, pumatay ka na. Ang tagumpay ay hindi sapat at nagdudulot ng maraming problema. Kung hindi dahil sa masakit mong tiyan, ko pa ba dapat ito gawin? Pinapayuhan kitang maging mabuti. Huwag mo akong inisi, manahimik ka. Kung hindi, habang buhay kitang patatahimikin. Ang kapatid ni Yewan Yun. Ang iyong batang asawa. Ang pangalan ay Chiao Yiming, hindi ba? Ano ang gagawin mo? Oo naman, patatahimikin siya. Papatunayan ko sa iyong magbabayad ka ng halaga. Chiao Yiming. Nagmobilize ka ng mga manggagawa para magdulot ng kaguluhan ng walang pahintulot. Nagbabanta sa mga pinuno ng kumpanya, ang iyong grupo. Sinabi ko na sa kanila na umalis na. Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko na simula ngayon. Ang lupain na ito ay hindi na sayo. Hoy, hindi ba yan si Ginoong Chiao? Bakit na parito? Sa ating construction site ulit? Para saan? Patay na ang may-ari. Ang mga tao ay magiging mga palaboy na. Bata, nakaka-interest ba? Talagang napaka-interesante. Tingnan mo ang sarili mo, lumalabas ka, malaki ang pag-ikot mo. Hindi pa rin nagbabago. Ang paglipat ng mga ladrilyo ang magiging kapalaran mo, hindi ba? Nasira na ang backstage. Anong drama mo? Ano ang ibig mong sabihin sa nasira na ang backstage? Kailangan ko lang ng pagkakataon. Ano ang gusto mong gawin? Ito ay construction site. Hindi ito lugar na basta-basta mo na lang papasukin. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko lang manraktahan ka ng inumi. Maghintay ka muna. Tara, inumin natin. At magiging magkapatid pa rin tayo. At sinabi kong hindi. Iyan ang nagpapakita ng ating pagkakaibigan. Hindi nito matitiis ang pagsubok. Oo. Halika, mga kaibigan. Kumuha ng cellphone at kumuha ng litrato. Panoorin natin siyang uminom. Ang pagiging tao ay dapat kumilos na parang tao. Halika, mainit pa ito. Iwiwisik mo ng ihi sa akin. Ako. Saktan mo ako. Nandito ang boss, nakangahas kang saktan. Hindi ka ba natatakot na baka suriin niya? Tama na. Itigil mo na. Tapusin ko na lang ito dito. Pinainom ka niya ng ihi. Kaya isinaboy mo sa kanya, tama? At uminom ka ba? Hindi ako uminom. Hindi ka uminom, di ba? Kayo dalawa. Mula ngayon, mag-ingat kayo. Gusto mo ng kalinisan, hindi ba? Punta na, linisin ang banyo. Dapat mag-ingat kayong dalawa. Ako lang ang maglilinis ng banyo. May opinion ka ba?
Hindi normal. Boss, tayo ay tapat at hindi nagtatago ng sikreto. Ituro mo sa akin ang daan. Nagkasala ka sa taong hindi mo dapat inaliluhan. Kung tatanungin ko kung sino ka, hindi mo rin masasabi. Mukhang malaki ang tao. Boss, hindi mo ba naiisip kung wala akong halaga? Paano ako tatargetin? Tumigil ka sa walang kwentang salita. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Pinabalik ako sa construction site. Hindi ako natanggal. Kaya ko, gamitin ang aking halaga, at palaging bumalik sa head office. Boss, magkasama tayo sa trabaho. Pinapayuhan kita, mag-iwan ng daan palabas para sa iba, para magkita tayo ulit ng maayos. Hanggang sa muli, hanggang sa muli, hanggang sa muli. Makikita ka. Boss, huwag mo siyang pakinggan. Nakuha na natin ang pulang card. Aayusin ko siya ngayon. Shit. Hoy, gago. Ihi sa akin. Sa tingin ko, matigas ang leeg mo, o matigas ang kamao ko. Mga kapatid, hawakan mo siya. Hawakan mo siya. Wow, halika na. Ano ang ginagawa mo? Hawakan mo siya. Ano ang gusto ninyo? Hilahin siya papunta sa blender. Halika. Bitawan mo, bitawan mo. Alam mo ang ginagawa mo. Ito ay illegal. Anong batas ang nilabag? Iyan ay dahil sa sarili mong kapabayaan. Nakalaglag ka sa blender. Wala itong kinalaman sa amin. Pumasok ka sa loob. Mamamatay ka rito ngayon. Tulong. Tigil. Ano ang ginagawa ninyo? Okay ka lang. Halos naging semento na ako. Saan nang galing iyang iwong na yan? Umiwas ka. Ano ang sinasabi mo? Ito si Manager Ho. Manager Ho, bakit ka nandito? Ikaw ang namamahala dito. Oo, Ako ang boss. Ano to? naglalaro lang ang mga trabahador. Manager Ho, huwag mo nang palakihin pa. Nagkakatuwaan lang sila. Babalaan kita. Kung may mangyari sa asawa ko, huwag niyong isipin na makakalusot ka. Ha, si Kiao Yiming ang asawa mo. May problema ka? Manager Ho, hindi ko kilala si Xiao Kiao. Hindi ko alam na kapatid mong si Kiao ang asawa mo. Magbiro ng ganito sa kasamahan, paumanhin. Paumanhin, Kuya Kiao. Umalis na kayo. Mr. Kiao, nagkabulag-bulagan lang kami. Mabait ka. Huwag mo akong sisihin. Hayaan ko na kayo. May mag-aasikaso na para sa sumunod ka sa akin. Nadumihan ng putik ang damit mo. Isuot mo muna ang sa akin. Kiao Yiming, matalino ka. Bumalik ka, tulungan mo ako. Pagsamahin natin ang ating lakas. Pagsamahin ang lakas. Isa akong bricklayer sa construction site. Paano ako makakatulong kay Manager Hugh? Nangako kang tutulungan mo ako. Kahit saglit o isang segundo man lang. Ito ang sincerity ko. Ngayong gusto kanyang patayin. Hindi na, patay na si Brother Ye. Bakit naman niya gagawin yun sa akin? Dahil ba sa nakaraan? Hindi lang yan. Dapat nahulaan mo na. Ang kagandahan ko bilang pati ay bahagi lang ng plano. Ibinigay yan ni Chen Haifei para mailig mo si Brother Ye. Hindi niya ako pakakawalan. Tama. Hindi ka pakakawalan ni Chen Haifei. Ang pagkamatay ni Brother Ye, hindi malinaw sa akin. Nasa pagitan ako ninyo ni Brother Ye. Hindi talaga ako makakatayo. Tama ka. Ano ang hawak ni Brother Ye? Ang dami talagang iniisip ng taong to. Huwag ka nang manghula. Sumali ka na lang sa akin ngayon. Huwag mong isipin na papayagan ka ni Tian Haif. Kawawa naman ang kahirapan ko. Paano niya nagawa yon? Kung hindi ako ang nandito ngayon, patay ka na. Ngayon, nasa iisa tayong bangka. Ano pa ang kailangan mong pag-isipan? Sa totoo lang kami. Ano ang ginagawa mo rito? May gusto akong itanong sa iyo. Tungkol saan? Tungkol saan? Bago mamatay si Yewan yun, nakilala mo ba siya? Bakit ko sasagutin ang mga tanong mo? Dahil ako ang legal na asawa, ikaw ang kabit. Anong panahon na ba? Bakit ginagamit pa ang teorya ng asawa at kerida? Umalis ka na, hindi na kita papatulan. May mga bagay na alam natin. Kailangan kong itanong ng malinaw ngayon. Kiao Yiming, bakit ka nandito? Bakit ganyan na naman ang suot mo? Tama na. Hindi ko pakialam kung ano ang ginagawa ninyo. Ngunit ang pagkamatay ni Elder Ye, kailangan mong sabihin sa akin ng malinaw. Ano na naman yan? Si Kiao Yiming ang asawa ko. Ikaw naman, baka hindi. Ang asawa ni Ye Fang yun. Ulitin mo yan. Sabi ko, si Iwan yun, hindi ka itinuring na asawa. Lulu, huwag mong madaldal. Manahimik ka. Ulitin mo.
Ikaw, Si Iwan yun ay pumunta sa akin at alam niyang hindi ako buntis. Pero may alam pa ako. May anak siyang lalaki, ngunit hindi ikaw ang nanay niya. Marami yatang utang na pag-ibig si Brother Ye. imposible. Ikaw dapat. Patay na siya. Kailangan ko bang magsinungaling sa'yo? Maniwala ka man o hindi. Imposible. Dati niyang sinabi na wala siyang pakialam at walang anak. Nagsinungaling siya sa'yo. Sino ang nagutos sa'yo na maging manok na walang itlog? Ulitin mo nga. Hahampasin mo ako. Ikaw. Huwag, umalis na kayo. Pakawalan mo na siya. Hipag paumanhin. Alam ko na, hirap kang pakibagayan. Totoo, subordinate ako ni Brother. Pero ngayon, kailangan mo akong pakinggan. Pakinggan ka. Magaling ka na. Maging makatuwiran ka naman. Ang pagkamatay ni Brother Ye Chan ay may kinalaman kay Haifei. Alam ko nang siya ang may gawa. Alam na niya ang tungkol dito. Si Chen Haifei ang gumawa ng masama. Ano ang hawak ni Chen Haifei? Matagal nang hinala ni Yeyan. Pinadala niya si Hu. So ang ibig mong sabihin, alam na ni Brother Ye noon pa man. Ito, natagpuan sa pribadong safe ni Ye. Maraming hindi kilalang accounts. Kasama rin si Tian Haifei. Ganito, lahat para dito. Ibinigay ko sa iyo ang passbook. Sana matulungan mo ako na mahanap ang sagot. At ang ebidensya. Hipag mag-ingat ka. Anong sinabi niya sa'yo? Ibinigay sa'yo ni Chen Haifei, di ba? Hanapin ang passbook. Paano mo nalaman? Ito si Chayan Haifei na nagpatulong sa akin. Kasama siya. Mayroon din kami kondisyon sa negosasyon. Hindi makikipag-usap si Chen Haifei sa atin sa mesa. Mag-isip ka, hayaan mong pumunta ako sa head office. Heto, para makapagtrabaho. Hayaan mong ako na ang bahala. Putang ina. Ang sexy mo, bumalik ka na. Nakuha mo na ang susi, di ba? Hindi, sino pa ang hintay natin? Yung makakatulong sa atin. Direktor Yao, maupo po kayo. Direktor Yao, hayaan mong ipakilala ko sa'yo. Ang asawa ko, si Kiao Yimi. Yululu, ito si. Gusto niyang tulungan akong makapasok. Dalhin mo ako sa kanya. Magandang araw, Direktor Yao. Magaling itago ni Manager Xiaohu. Akala ko, nakapag-asawa ka ng mas bata. Oh, ako ang batang iyon. Nangaalipusta ka sa akin. Ako yung bata at walang alam. Direktor Yao, tigilan mo na ako sa panunuks. Director Yao, totoo, hindi ako kasing galing mo. Ilang taon lang, napilitang umakyat sa mataas na posisyon. Tunay na halimbawa ng mga babae. Xiaohu, para purihin ako ngayon. Talagang mahirap pakitunguhan ang babaeng ito. Talagang mapanuri si Direktor Yao. Ngayon, mayroon akong isang bagay na hihilingin sa iyo. Sabihin mo, Gusto kong tulungan mo ang asawa ko na makakuha ng posisyon sa kumpanya. Maganda ngang may asawa na naghahanap ng trabaho. para kay Xiaohu. Maaari kong ibigay ang pagkakataong ito. Sabihin mo, anong departamento ang gusto mong pasukan? Makinig sa'yo. Vice President ng kumpanya. Director Yao. Huwag mo siyang pakinggan. Nagsasalita siya ng walang kwenta, kahit anong posisyon. Nagsasabi ako ng totoo. Tumigil ka sa pagmumuni-muni. Bumalik sa city company. Mas ligtas kaysa construction site. Hindi naman sa hindi kita tutulungan. Masyadong ambisyoso ang asawa mo. Hindi ko magagamit ang shortcut na ito. Director Yao, gusto mo rin marating ang susunod na antas, di ba? Nakakalungkot. Ano ang ibig mong sabihin? Si Chen Haifei, palagi kang hinaharangan, di ba? Sa tingin ko, kung wala siya, Director Yao, Vice President ka na. Ganito, tutulungan kita na alisin ang pangit na ito. Kahit ikaw ay papatay sa director. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Ang aming opisina, kulang pa tayo sa mga technician. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Gawin. Kahit ano pa yan. Salamat, Director Yao. Huwag ka munang magpasalamat. Maganda rin naman ang ganitong pagmamanage. Xiaohu, kailangan mo akong tulungan. Sinabi mo. Ano man ang paraan na gamitin mo. Tulungan mo akong ayusin itong supplier na ito. Itong big shot na, hindi ito sulit sa anumang kawalan. Palitan ng benepisyo ay pamantayan sa lugar ng trabaho.
Manahimik ka. Manager Hugh, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Ginoong Lee, magaling ka talagang magsalita. Anong hangin kaya ang pwedeng humihi? Tiyak na ito ang hangin ng kapalaran. Wala akong maamoy na pera. Pero Director Hugh, masyadong mabango ang pabango mo. Hanggat pipirmahan mo ang kontrata, darating ang pera. Alam ko, Manager Hugh, walang imposible sa'yo. Ako ang una na nag-isip sa'yo. Pero ang kompetisyon sa merkado ay napakalas. Kaya naman, Ginoong Lee, pag-isipan mo ulit. Talagang socialite ka ng Xing'an. May sariling lasa yan. O kaya, sumayaw ka para sa akin para masaya ako. Ang opisina na ito ay hindi lugar para sumayaw. Kaya naman, Ginoong Lee, nakapirma na tayo ng kontrata. Lumabas tayo. Aayusin ko yan para sa'yo. Nakakainip sa labas. Gusto kong makita kang sumayaw dito. Ginoong Lee, nagbibiro ka na naman sa akin. Kung sasayaw ka, pag-uusapan natin. Kung hindi ka sasayaw, umalis ka na. Ginoong Lee, huwag kang magalit. At tuparin mo ang iyong pangako. Kontrata. CJ, Sandali. Magbihis ka muna, nakakainip. Para sumayaw kailangan mong hubaran yan. Para mas maganda tingnan. Ginoong Lee, anong ginagawa mo? Pag-usapan natin ang kooperasyon. Kailangan nating pag-usapan ng mas malalim. Pag-usapan ba natin ng maayos? Bitawan mo ako, Ginoong Lee. Oo, Ginoong Lee. Itatala ko lahat para sa'yo. Itala mo. Asawa, CJ, kayo dalawa, naglalagay ng honey trap sa akin. Tama ba? Huwag kang mag-alala, hayaan mo ako na ang bahala. Para sa'yo, ito ang aking teritoryo. Meron ka bang huling desisyon? Halika na. Batang ito, kung may sentido ka, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Umalis ka. kapag umalis ako, anong gagawin? Ikaw ang umalis. Ang boss namin ay kausap ka. Bingi ka ba? Ibigay mo sa kanya ang cellphone. Hoy, huwag, Ginoong Lee. Ito ang sinseridad ko. Gusto kong makipag-usap sa'yo tungkol sa isang bagay. Alam mo ang ilang patakaran, bata. Sabihin mo, magsalita ka ng mahina. Kailangang mahinang sabihin. Umalis ka muna. Umalis ka. Sabihin mo, Ginoong Lee. Ipapakita ko sa'yo kung sino ako. Ako si Kuya Ye. Yuan yun. Patay na yung bata, hindi ba? Hindi, patay na si Kuya Ye. Pero mayroong isang bagay na naitabi. Halimbawa, may isang bagay na nagtatala ng pagkakaibigan. Bakit hindi ko? Kailanman nakita si Yuan yun dito? Hindi mo kailangang makita ako. Pero ang proyektong Tsusa, Yuan Fang, kilala mo ba? Sino ka ba? Ginoong Lee, bingi ka ba? Nasabi ko na sa iyo ang lahat. Ako ay kay Kuya Ye. Patay na ang batang ito. Nakakagambala pa talaga. At ako naman, ang pinakakinatatakutan ay problema. At hindi ko kailanman binabanggit ang mga lumang utang. Ano ang ibig sabihin niya? Nakaraang proyekto ay iyo pa rin. At batay dito, bibigyan kita ng dagdag na 5 puntos. Ano sa tingin mo? Bata ka pa kasi. Kung magsalita lang, bibilangin ba yan? Mahal, nandito na ako para tulungan ka. Pinalayas mo si Ili. Sino ang pumalit sa pagpirma ng kontrata? Hindi ba? Oh. Si Hulu, tama. Ang hipag na ito, tama. Baha ang sumira sa Dragon King Temple. Naghahanap ng kontrata. Susunod, maliliit na bagay na ganito. Hayaan mo na ang mga tauhan. Masayang pakikipagtulungan. Direktor Kian, nagsumikap ka at malaki ang naging ambag mo. Siguradong sa iyo na ang posisyon ng vice-presidente. Patay na si Yewan yun. Ang posisyon ng vice-presidente na ito, siguradong akin yan. Jiyu, nandito na ba lahat? Simulan na natin. Hindi kailangang magmadali. Paumanhin. Nahuli ako. Kyo Ying-ing. Bakit siya nandito? Siguradong ang babaeng yon, si Hulo, ang nagdala. Jiyu. Nandito na ang lahat. Simulan na. Hintayin nyo lang, magiging vice-presidente ako. Pagkatapos, uubusin ko kayo. Pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang, nagpa siya ang kumpanya, Deputy General Manager, sa pamamagitan ng internal election. Bakit biglaan ang pagbabago patungong eleksyon? Tama siya. Jiyu, ang vice-presidente ng ating kumpanya. Ang board ang magdedesisyon. Palagi naman, hindi ba? Bakit biglaan ang pagbabago patungong eleksyon? Pinagdududahan mo ba ako? Pinagdududahan ang desisyon ng kumpanya. Magbabago ng isip ang matandang ito, di ba? Hindi iyon. At itong eleksyon na ito, ikaw muna ang magsimula. Mahal na Jiyu, lahat ng kasamahan, magandang araw sa lahat. Salamat. Mabuti. Ano ang ginagawa mo?
Dapat sundin ang mga sumusunod na proseso. Nako, Bakit ang batang ito? Napaka-impulsive. Hindi ko dapat siya pinakinggan. Magandang araw sa lahat. Ako rin ay isa sa mga kandidato ngayon. Qiao Yiming. ang batang ito, talagang makakalahok sa eleksyon. Saan kaya to nanggaling? Isa ka ring kandidato. Kung gayon, bakit ako nandito? Papayag si Giyu na. Payagan siyang tumakbo sa eleksyon. Paano? Ang taong ito. Saan ba siya galing? Ang unang gagawin ay pumili ng vice-presidente. Hindi ba't hindi angkop? Director Chan, napakabuti ninyong tao na madalas makalimot ng mga bagay. Nagkita tayo 2 araw lang ang nakalipas. Nakalimutan mo na ba? Si Qiao Yiming ay siya bang ipapahiya ng husto? Hindi dapat sinasabi yan. Mas mabuting manahimik ka na lang. Talaga lang? Bakit hindi kita nakita dati? Sa construction site ng Phase 3 project. Inilipat mula sa construction site. Siguradong gulo ang dala nito. Lumabas ka. Lumabas ka. Paano nangyari yun? Lumabas ka. Nakakahiya talaga. Kung sa tingin nyo, may kakayahan kayo, maaari kayong makilahok. Kung wala kayong kakayahan, manahimik na lang kayo. Dati, ito ay para sa lahat na magkaroon ng patas na pagkakataon. Ang mahuhusay ay unlad, ang mga oportunista ay babagsak. At sa tingin mo, ikaw ba ay may kakayahan o isang oportunista? Siguradong may kakayahan ako. Totoo na nanggaling ako sa construction site. Ngunit ako ay grounded. Sa tingin ko, ano ang isang rising star? Hululu, dali, isama mo ang iyong asawa, lumabas. Ay, bata pa palang asawa ni Hulo. Umakyat ka. Hindi ako pwedeng maging vice-presidente. Director Chan, paano mo nalaman? Wala akong kakayahan. Ikaw ang leader ng dating puwersa. Bulag ka na rin. Walang kwentang tao na umaasa sa babae para umunlad. Sa salita lang, gusto mo nang maging vice-presidente. Lahat tayo vice-presidente na. Qiao Yiming, dapat may mas maganda kang solusyon. Huwag mo akong piliting tumulong sa iyo nang hindi kailangan. Director Chayan, paano ka nakapasok? Hindi ko na kailangang tulungan kang makaalala, di ba? Ang kakayahan ay nagmumula sa pagsasanay. Mga batang pinuno ng kumpanya ay angkop para sa mga bago. Hindi ba't may pagkakataon silang magsanay? Pinapagsanay mo ang mga baguhan para maging vice-presidente. Hululu, ikaw ay senior employee ng kumpanya. Ang iyong mga salita ay dapat responsable sa kumpanya. Director Chayan, ginagamit mo ang iyong seniority para i-pressure ang iba. Pinagdududahan ang desisyon ng kumpanya? Gusto mo bang mapalo? Manager Hugh. Director Chan, kung paano nangyari ang desisyon ng kumpanya. Director Chan, kahit na mayroon kang mga lumang ideya, nasa kumpanya ka, nagsisikap na gawin ang lahat. Anong plano niya? Manager. Pagkatapos makaranas ng problema si MS, ang pinakamalaking problema ng ating kumpanya, ito ay supply chain problem, tama ba? Kaya ang kumpanya ay nagmadali na pumili ng vice presidente. Ang problema sa supply chain, kaya kong solusyonan at kaya kong bawasan ang kabuang gastos ng 30%. Masyado kang maingay. Sapat na. Alam ninyo, ang kahalagahan ng mga supplier. At dapat nating patatagin ang mga supplier. Kung sino man ang makakakuha ng mga supplier, ang magiging vice presidente. Mukhang nasa akin pa rin si MS, Nasa akin pa rin. Alam na patay na si Yewan yon. Hawak ko ang lahat ng supplier. Siguradong mananalo ako. Sinabi na yan ni MS, At makikita ko kung ano ang mga kakayahan mo. Walang problema. Kung ganito, magkompetensya muna tayo. MS, hindi na kailangang ipagpaliban ang pulong. Kaya ko na itong ayusin ngayon. Masyado kang mabilis magsalita. Director Tian, hindi ka ba natatakot na baka mapahamak ka? Director Yao, iminumungkahi kong mag-relax ka. Ang mga taong walang kakayahan ay hindi naglalakas loob na lumutang. Ikaw. Ay. Director Shine, sa kumpanyang mga problemang matagal nang hindi nalulutas. Ngayong araw, ikaw, ang nakalutas ng problema. Humahanga ako. Bilang isang senior executive ng kumpanya, ang paglutas ng mga problema para sa kumpanya, syempre, dapat nating bigyan ng pansin ang pagiging epektibo. Talaga? At gusto ko itong makita. Director Chen Saxingan, malalim ang ugat, malupit, hindi mo siya matatalo. Hindi ngayon ang oras para magkaharap ng lantaran. Huwag kang mag-alala. May darating na sa lalong madaling panahon. Si Mr. Lee, ang pinakamalaking supplier ng ating kumpanya. Ang lalaking to na si Qiao, siguradong patay na yan. Nakikita mo? Yan ang kahusayan. Ito ang lakas. Nakita ko na ang lahat. Director Shine, naniniwala akong ikaw ay nasa isang lugar na hindi nakikita sa kumpanya. Ikaw din ay nagtatrabaho ng mabuti. Para sa kumpanya, ginawa ko ang aking makakaya. Sapat na. MIU, dumating na ang supplier. Nalutas na ba ang problema? Hindi ito binibilang. Sa wakas, nagtagumpay din ang taong ito. Salamat, Inayu. Narinig mo ba? Tanga kang hindi nakikita ang kabaong, hindi umiiyak. Mr. Lee. Mr. Lee, ang kontrata. Napag-usapan na natin, hindi ba? Qiao, gusto mong makita ang kontrata, di ba? Hayaan mong makita niya. Ako si Leong, kinatawan ng Lee Company. At si Qiao, lumagda sa isang pangmatagalang kasunduan sa kooperasyon. Halaga ng kontrata, 50 bilyon. Mabuti. Ako ang kinatawan ng Dihao Company. Halaga ng kontrata, 36 na bilyon. Ako ang kinatawan ng Yuanyang Company. Halaga ng kontrata, 40 bilyon.
Sapat na ba? Hindi pa. Mayroon pang iba. Ang mga hindi nagmamalasakit sa mga hangganang ito. Ito ang tinatawag na paglutas ng problema. Kailan ka nagsimulang mang-agaw ng mga tao ko gamit ang ganitong taktika? Masyadong marumi yan, hindi ba? Mukhang mayroon na rin ang vice-presidente na pinakaangkop na kandidato. Imposible. Ako ang pinakaangkop na tao. Ano siya? O kung angkop o hindi yan nakadepende sa'yo. Lahat ay may matalas na mata. O baka naman si Director Chaya gusto niyang lumagpas sa kumpanya? Hindi mo ba iniisip si Inas? Para sa kumpanya, kahit walang utang na loob, kailangan ko pa rin magtrabaho ng mabuti. Naniniwala ako kay MSU at sa kumpanya. Makikita nila lahat yan. Tama ba, MSU? Ang partisipasyon at sipag ng lahat, makikita rin ng kumpanya. Pero ang mga patakaran ay mga patakaran. Mabuti, ngayon ipinapahayag ko. Si Kiao Yiming ay ang Vice Presidente ng kumpanya. MSU. Ito ang desisyon ng kumpanya. Mayroon ka bang mga tanong? Wala. Susundin ko ang ayos ng kumpanya. Mabuti, ikaw ang mag-ayos ng opisina para kay Vice President Kiao. Nakuha mo ang Vice President ko. Kailangan kong maghanda ng opisina para sa'yo. Congratulations kay G. Kiao. G. Kiao, gusto kitang bigyan ng babala. Ang posisyon ng Vice-Presidente ay hindi madaling upuan. Hindi makaupo ng matiwasay si Yewan yon, kaya nahulog siya hanggang mamatay. Ikaw, maupo ka ng matiwasay. Director Shine, salamat sa babala mo. Pero sasabihin ko rin sa'yo, ang posisyon ng direktor ay hindi rin madaling upuan. Congratulations kay G. Kiao. Manager Hu, hindi ko akalain na ang iyong asawa ay talagang nakatago. Salamat, Director Yao. Salamat sa iyong pag-aalala. Oh, ano ang sinasabi mo? Magtulungan tayo sa hinaharap. Huwag mang istorbo, nagdiwang na kayo. Aalis na ako. Aray, ano ang ginagawa mo? Gusto ko lang malaman, totoo ba? Seryoso. Hinila mo ang buhok ko, kamutin mo ang sarili mo. Hindi, paano mo? Nakuha ang kakayahan na yan. Maganda ang pagkakaroon ng kakayahan. Ngunit hindi sapat ang pagkakaroon lang nito. Tama ang sinabi ni Thian Haifei kanina. Ang posisyon ng Vice Presidente ay hindi ganoon kadali. Noong una sinabi ko, gusto kong maging Vice Presidente. Ano ang sabi mo? Ang pangarap ng isang hangal. Kumusta na? Nagkatotoo na ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako. Kahit sino ay kayang humarap sa isang baguhan. Hindi ka masyadong makainom. Kung gayon, huwag ka nang uminom. Bakit ka pa iinom? Kung sino man ang hindi makainom, kaya kong uminom anumang oras. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako masyadong uminom. CJ, maglakad ka ng diretsyo. Ano ang gagawin mo? Uwi ka na ba? Ano ang ginagawa mo? Lasing ka na. Tara na. Noong nakaraang gabi, tayo. Huwag kang mag-alala. Responsibilidad kita. Noong nakaraang gabi, napaka-intense mo. Ikaw ang nauna. Ano ang kinatatakutan mo? Ako ang iyong asawa. Ikaw ang aking asawa, hindi ba? Asawa. Sa. Para lumamig. Pakainin mo ako. Ilseth. Masarap. Pero noong nakaraang gabi, bumigay ako. Kung hindi ngayon, tulungan mo akong maalala ang nangyari. Hindi. Sa darak ng araw, hindi maganda sa loob ng kumpanya. Ano iyon? Legal kaming mag-asawa. Huwag. Asawa. Ako si Yao Chi-hong. G.
G. Kiao, nakakaistorbo ba ako? Pumasok ng lantaran, paano hindi makakaistorbo? Hindi naman ito nakakaistorbo. Direktor Yao, maupo ka. Magtitimpla ako ng tsaa para sa'yo. Direktor Yao, mag-usap muna ka. Ginoong Kiao, maliit na regalo lang ito mula sa akin. Binabati kita, Ginoong Kiao. Alam ko ang mga patakaran. Pero ito, hindi ko ito matatanggap. Kapag may kakaiba talaga. Kasalanan ko rin. Hindi ko inakala na si Little Kiao ay babalik at magiging Ginoong Kiao. Maraming beses na akong nagkamali noon. Sana ay mapatawad mo ako, Ginoong Kiao. Direktor Yao, huwag kang masyadong seryoso. Kung ako ikaw, hindi ko rin magugustuhan. Parehong construction site ang naglilipat ng mga ladrilyo at pwede na silang maging vice presidente. Malawak ang pag-iisip mo, Ginoong Kiao. Pumunta ako rito dahil may isang bagay na gusto kong ibahagi sa iyo, Ginoong Kiao. Sabihin mo, Nitong nakaraan, ang Board of Directors ay maghahalal ng bagong executive bilang isang bagong miyembro. Hindi ko alam kung nakatanggap ka na ba ng balita, Ginoong Kiao. ang impormasyong ito, ang bilis niyang malaman. Ang balitang ito, ngayon ko lang narinig. Hindi ko alam kung ano ang naiisip mo tungkol dito, Ginoong Kiao. Ano sa tingin mo? Direktor Yao, bago lang ako rito, kaya wala pa akong naintindihan. Pwede ka bang magbigay ng payo? Hindi nagtatago ng sikreto ang tapat na tao, hinahangaan kita. Pero, ang aming kumpanya, komplikado ang sitwasyon sa loob. Ikaw ay bagong dati. Kailangan mong tumayo sa tamang lupain para lumago at magbunga. Direktor Yao, ano ang ibig mong sabihin? Nasaan si Direktor? Umalis na. Ano ang sinabi niya? Wala naman. Tungkol lang sa Board of Directors. Iyon lang. Gusto lang makipagtulungan sa atin. Boss Yu, hindi ko maintindihan. Bakit mo ibibigay ang pagiging vice-presidente sa kanya? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ako naglalakas loob, pero hindi ako pumapayag. Siya, tauhan siya ni Yewan yun. Hindi siya pwedeng panatilihin. Manahimik ka. Tingnan mo kung ano ito. Ito ay, Ang mga bagay na nasa kamay, ni Iwan yun, lahat ng iyon ay naroon. ano? Paano napunta sa kanya ang ledger? Sa tingin mo, gulat na gulat ka, di ba? Nang hawak niya ang mga bagay at pumunta sa akin, nagulat din ako. Pero ang mas ikinagulat ko ay, hindi iyon ang ledger na nasa kamay niya. Ako yon. Bakit ko pinalaki ang isang inutil na tulad mo? Kasalanan ko lahat, hindi ko nagawa ng maayos ang aking tungkulin. Ngayon alam ko na kung bakit. Pinupunasan ko ang iyong puwit. Ano na ang gagawin natin? Titingnan lang ba natin siya na maging ganoon kayabang? Marami na siyang alam. Tama ka. Hindi siya pwedeng panatilihin. Kung gayon, ako. Ayusin ko siya. Gago. Sa simula pa lang, ano ang sinabi ko sa'yo? Kung wala ka, paano ito nangyari? Kasalanan ko lahat, kasalanan ko lahat. Papatayin kita. Kung may silbi iyon, isa ka ng buhay na bangkay. Boss Yu, hindi mo ba talaga gusto na ako ang humarap sa kanya? Dalawang magkasunod na vice presidente ang namatay agad pagkakuha ng pwesto. Ang mga lumang lobong iyon, paano nila hindi makikita ang sitwasyon? Sila, matagal na nilang napapansin ito. Huwag kang magkamali ulit. Kung gayon, Ang Phase 2 ng Jingtai Project, palaging itong humihinto, hindi ba? Hayaan mo siyang gawin yon. ipinapasa sa akin ni Boss Yu ang Phase 2 ng Jingtai Project para ikaw ang mamahala. Ang mga detalye ng proyekto, lahat ay narito. Inaasahan ng kumpanya na ang proyektong ito ay makapagsimula ulit sa loob ng 3 araw. Ginoong Kiao, walang problema, di ba? Maraming salamat, Director Chayan. Pagkatapos kong suriin ang proyekto, ibabalita ko kay MIU. Lubos ang iyong kumpiyansa, Ginoong Kiao. Ang pamamahala ng proyekto at pakikipaglaro sa putik sa construction site ay dalawang magkaibang bagay. May iba pa ba? Hindi pa ako ganap na mature. Labis kong sineseryoso ang aking sarili. Tingnan mo kung paano ko kayo paglalaroan hanggang kamatayan. Sana ay masimulan mo agad ang gawain na iyon, Ginoong Kiao. Bukas ng umaga, sa tamang oras, ang presentasyon ng proyekto. Bakit ka hinahanap ni Tian Hive? Pag-turnover ng proyekto, Ang Jingtai Project Phase 2. Inilagay niya ito sa iyong mga kamay talaga. Tinanggap mo ito. syempre, ito ay utos mula kay MIU. Naku.
Dati, ang Jingtai Project Phase 2, dahil may kinalaman ito sa mahalagang usapin sa kaligtasan, ay isinara ng halos kalahating taon. Walang sinumang naglakas loob na tanggapin. Kamakailan ka lang na-promote at tinanggap niya ang proyektong ito. Para sa iyo, malinaw na malinaw ito. Nilolokohan ka. Alam kong mahirap ito, malaking agwat sa pondo. Lokal na mga hindi pagkakaunawaan sa negosyo at ang construction team na hindi makapasok sa site. Alam mo na, pero tinanggap mo pa rin. Ano ang gagawin natin? Ang misyon na ibinigay ni MIU, maaari ko bang tanggihan? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Tigil. Ano ang ginagawa mo? Magaling ka na. May lihim kang relasyon kay Kiao Yiming. At parang ginagawa mo ang sarili mo na parang pagkain lang. Ang taong ito, kapag nagdesisyon, tama man o mali, hindi maganda ang naging resulta para sa iyo at sa akin. Natatakot ka ba? Matatakot ako sa tao na hindi pa ganap na mature. O ano? Natatakot ka na. Si Kiao Yiming na maging Vice President. Ang hakbang na ito ay ilang taon mo nang hindi matanggap. Vice President. Si Ye Wan yun ay hindi rin matatag sa pwesto. Maaari ba siyang umupo ng tahimik na panaginipan niya lang iyan? Hayaan mo. Hindi ako interesado kung mainit ka o ano paman. Ngunit kung tutulungan mo pa siya at sirain ang aking negosyo, papatayin ko ang boses mo magpakailanman. Paano? Ginawa ni Chayan Haifi. Pupuntahan ko siya. Lalo na sa panahong ito, hindi ka maaaring mawala ng focus. Siya ay nagmamadali. Ibig sabihin tayo ay natamaan ang kanyang mahinang bahagi. Pero ikaw, Huwag mong pansinin. Ipinagkatiwala mo sa akin ang gagawin. Aayusin ko ito. Bilisan mo ang paghahanda. Ang project briefing mamaya. kailangan ko na namang manggulo sa'yo. Pakicheck mo para sa akin. Ang Jingtai Project Phase 2, kailangan mabilis at tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Hoy, sinabi nila, tungkol sa project briefing, hindi ba? Nasaan si Ginoong Kiao ngayon? Natatakot ka bang tumakas na siya? Hoy, posible yan. Siya ay napakasensitibo. Sinasabi ko sa'yo, iyon lang. Oo nga, kung ang ating Director Tian ay naging Vice President, ang proyektong ito ay natanggap na. Salamat sa tiwala, ngunit sa ngayon, laging mayroong ilang mga hanggal. Ang ating kumpanya ay kailangan pa rin ng iyong tulong. Paumanhin sa lahat na late ako. Sobrang luwag mo, Ginoong Kiao. Kaka-appoint mo pa lang. Sa ilong, nagsisimula ka ng kumilos ng mayabang. Ako ay Vice President ng kumpanya. Kinatawan ng imahe ng kumpanya. May problema ba doon? Natatakot ako baka sumakit ang likod mo. Huwag kang mag-alala. Mas maganda ang gamit ng likod ko kaysa sayo. Ikaw, Bata ka pa, kailangan kong bumili ng gamot para sayo. huwag mong gawin. Aayusin ko ang mga account ng dahan-dahan mamaya. Ngayong nandito na si Ginoong Kiao, simulan na natin ang project briefing. Simulan na natin. Mga kasamahan. Ang Jingtai Project Phase 2. Ngayon, ako na ang may responsibilidad sa lahat nito. Bukas, babalik tayo sa trabaho. Hindi ka nagbibiro, di ba? Sa tingin mo ba madali ang bumalik sa trabaho? Tingnan mo. Kailangan ng pera pero walang pera. Kailangan ng construction team pero walang team. Paano tayo makakabalik sa trabaho ulit? Mga alitan sa investor. Construction team, naayos ko na. Ang ating chairman, Ginoong Kiao, nababaliw ka ba sa pagbubuhat ng breaks? Ngayon, ikaw, ang project manager, hindi isang manggagawa. Ang pamamahala ay nasa utak, hindi sa bibig. Sabi ninyo, siya lang, ang puro salita. Ang briefing na ito, kailangan pa bang ituloy? Oo, napakasensitibo talaga. Hoy, ang ating Ginoong ay masyadong bata pa. Akala niya madali lang ang lahat. Sabi niya na ayos na. Nasaan ang pera? Ang mga alalahanin ng lahat, narinig mo na, di ba, Ginoong Kiao? Paano ka magre-report sa kumpanya? Malalaman mo kaagad. Kagad, pwede kang magsalita ng bastos in advance. Kung malaki ang iyong mga salita, sasabihin ko kay Ginoong Yu ang totoo at paalisin ka. May magawa ka ba, buong araw? Ikaw ay isang direktor, nakikisawsaw sa negosyo ng aking Vice Presidente. Ikaw ba ang Vice Presidente? Vice Presidente, dapat ay sa akin yan. Sa mga tuntunin ng kakayahan at kwalifikasyon, saan ka ba karapat-dapat? Hayaan kitang maranasan ng maging Vice Presidente sa loob ng ilang araw. Sariling kaligayahan, di ba? Ngunit ang direktor ay direktor. Ang Vice Presidente ay Vice Presidente, di ba? Oo. Tama si Ginoong Kiao. Pero walang oras. Para magsayang ng oras sa walang kabuluhang usapan dito. Bigyan mo ako ng oras. Kailangan kong bumalik at mag-report. 10 minuto. Lumipas na ang 10 minuto. Ang utot na ito ay dapat malakas. Mas masahol ka pa sa umutot. Ayos lang ako.
Bakit ko papayagan? Kaagad. Wala ka ng oras. Sa tingin ko, hindi bagay sa iyo ang vice-presidente. Bumalik ka na lang sa pagbubuhat ng breaks. Bumalik sa pagbubuhat ng breaks. Anong ginagawa ninyo? Kayo, ganito ba ang pagtrato sa isang pinuno? Ang pinuno ay nangunguna muna. Iyan ang pamumuno. Kailangan namin ng pera. Kailangan naming makabalik sa trabaho. Kailangan naming paalisin ang vice-presidente base. Mula rito. Mga kasamahan, makinig kayo sa akin. Bukas, ako, ay papayagang bumalik ang lahat sa trabaho. Sa tingin mo ba, basta sinabi mong oo ay oo na? Suntukin siya. Hoy, anong ginagawa ninyo? Ito ang vice-presidente. Paano ninyo sasaktan ng vice-presidente? Sige, suntukin. Tumigil. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gusto mong pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. 2 beses ng sunod-sunod, idinala ninyo ako sa construction site. Panahon na para magbayad ng halaga. Ano ang magagawa mo sa akin? Ang ginawa mo ngayon, ay report ko sa kumpanya, at seryosong haharapin. Sobra mong pinapalaki ang sarili mo. Wala akong pakialam kung ano ka. Hindi makapagbigay ng pera. Hindi makabalik sa trabaho. Haharapin kita. Naghihintay ang mga manggagawa na makabalik sa trabaho at kumita para sa buhay. Hindi ito madali. Matapos sa matagal na panahon, dumating ang 2 babae. Ito ang sinabi ni Ginoong Kiyaw. Linisin ang bibig ni... Ngayon, ipapaalam ko sa inyo. Kinumpute na ng Ministry of Finance at naaprubahan na ang July Phase 2 project, 10 bilyon. Ang Jinsa Construction Company ang siyang bahala sa Jingtay Phase 2 project. Magsisimula ang trabaho bukas. Ano? Magsisimula ang trabaho bukas? Paano nangyari yan? Totoo ba yan? Hoy! Anong ginagawa mo? Cheyenne Haifi, inuudyukan mo ang mga kasamahan na pahinain ang konstruksyon. Kailangan kitang tanungin. Anong sinasabi mo? Tigilan mo ang pagdura ng dugo. Hindi mo aminin, maraming mata ang nakamasid. Akala mo ba, ang peking posisyon ng vice-presidente ay napakaganda na, walang company file. Hindi mo ako kayang husgahan, Kian Haifei. Binalaan mo na ako, tara na. Ginoong Yu, nagpakilos si Director Chayan ng mga manggagawa na naging sanhi ng pagkaantala ng konstruksyon. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin tungkol dito? Ang tagumpay ay hindi sapat. Ang labis ay nagdudulot ng problema. Ginoong Kiyaw, kung totoo ang bagay na ito, ang kumpanya ay maingat na haharapin ang bagay na ito. Ngunit ang lahat ng ay nangangailangan ng ebidensya. Ako ay makapagpapaliwanag ng maayos sa kumpanya, di ba? Tunay at maasahan. Tama na, sasabihin ko ang totoo, at i-report sa kumpanya. Unahin mo muna ang trabaho, Ginoong Yu. Paano mo nagawang hiyain ako? Hindi rin kita bibiguin. Sa pinakamasama, patay ang isda, sira ang lambat. Binabati kita, Ginoong Kiyaw, sa pag-ayos ng unang malaking problema matapos maupo sa pwesto. Dapat kong pasalamatan si Direktor Yao sa pagtulong sa akin. Ganyan ang sinasabi mo. Kami na mga kasamahan ay nagtutulungan. Hindi ba dapat ganoon? At naniniwala rin ako na pagkatapos nito, ang kailangan ko, Direktor Kiyaw, ay magsusumikap na tulungan din ako, di ba? Siyempre, Sige. Mayroon pa akong ibang gagawin, hindi na kita guguluhin. Direktor Yao, mag-ingat ka. dahan-dahan ka. Ang daming tulungan dyan. Tinutulungan niya ako sa paglutas ng problema. Kung kinakailangan, tinulungan ko siya na makapasok sa board. May masama ba doon? Tinulungan mo siya na makapasok sa board. Ikaw lang. Noong Vice Presidente tayo, pareho ang tono ng boses mo sa akin. Hindi, inaamin ko, kaya mong maging vice-presidente ang iyong mga paraan. Ngunit ang pagnanais na makasama sa board of directors ay hindi isang paraan na kayang lutasin. Mayroon ka bang anumang sikreto? Kung may bumaba, may akyat din. Ano man ang paraan na gamitin mo. Maging mas maingat ka. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakaala, Yao Kihong, ang kwento sa likod nito ay hindi Huwag kang mag-alala. mahusay niyang itinata. Hindi pa ito tapos. Kaya ngayon, tinulungan kitang ayusin ang ganitong kalaking problema. Paano mo pasasalamatan ang iyong asawa? Ililibre kita ng inumin ngayong gabi. Gamit lang ang bibi. Magkita tayo mamayang gabi.
Bitawan mo. Bitawan mo. Cheyenne Haifi, anong ginagawa mo? Ah, Anong gagawin ko? Dapat mong tanungin kung ano ang gusto mong gawin. Paulit-ulit mo akong nilalabanan. Nakalimutan mo na ba? Isa ka lang sa mga tauhan ko. Oh, talaga bang nahuhulog ka sa kanya? Tinatanong kita. walang sagot. Mukhang matagal na akong naging mabait. Nakalimutan mo na kung paano ako, di ba? Dapat kang makinig ng maigi. I-report mo si Kiao Yiming. At pabagsakin siya. Impossible. Pigilan mo na ang pangarap. Matigas na ang iyong mga pakpak. Sa tingin mo ba si Kiao Yiming ay talagang may in love sa'yo? Ang mga bagay na ginawa mo para sa akin dati. Nakalimutan mo na ang lahat, di ba? Walang hiya. Oo, walang hiya ako. Anong ngayon? Mas mabuti yan kaysa sa'yo, Ginang. Cheyenne Haifi, ikaw mismo. Hindi ko na kaya. Gusto ko ang ganyan ka. Mukhang hindi ka naniniwala. Bitawan mo. Tulong. Kaya mong umalis ng payapa. Pagkatapos mong mamatay, may paraan ako para tanggapin ni Kiao Yiming. Tigil. Kyo Sightman, tulungan mo ako. Ito ay tunay na malalim na pag-ibig. O kaya ba, magkamatayan? Cheyenne Haifi, pagbabayaran mo ang halaga ng iyong kilos ngayon. Anong halaga? Pareho kayong may amoy alak, nalaglag sa kamalasan. Anong kinalaman ko dyan? Sa susunod na buhay, alamin mo ang iyong lugar. Ang nasa ibaba ay nasa ibaba. Huwag, mangarap lumampas sa antas. Nasaan ang tao? Tumakas na. Anong nangyari? Hindi ba malinaw? May gustong patahimikin si Cheyenne Haifi. Boss, tapos na. Magaling. Ang huling bayad ay nasa parking lot. CJ, bilisan mong maglaho. Ang taong balisa, mas mabuting manahimik. LU, hinahanap mo ako. Kyo Wyman, ang insidente ni Cheyenne Haifi, nagsagawa na ng investigasyon ng kumpanya. Mga problemang kaugnay, ang kumpanya ay magpapatulot. Alam ko na. Jintay Project, Phase 2. Noong araw ng press conference, ang iyong pamamahala sa emergency incident ay maraming paglabat. Matapos ang pagsusuri at pag-uulat sa Board of Directors, ikaw ay natanggal na. Natanggal na ako. Ang kumpanya ay parang isang high-speed machine. Bawat bahagi ay may problema. Ito ay makakaapekto sa pangkalahatang operasyon. Para sa pangkalahatang konsiderasyon, umaasa ako na ikaw ay susunod sa desisyon ng kumpanya. Isinasaalang-alang mo ang pangkalahatang sitwasyon o para sa iyong sarili. Isasaalang-alang ang posisyon sa Board of Directors. Walang kwenta, tapat ako sa kumpanya. Paano ito nangyari? Para sa sariling kapakinabangan, ay nagdulot ng pinsala sa interes ng kumpanya. Ryu, naaalala mo ba noong nagpadala ako ng EFS drive sa'yo? Naman, noong araw na yon may respeto ka, na parang isang tao. Ang mga detalye ng account ni Kuya Yin ay may malubhang mga kakulangan sa pondo. So ano, kung sa tingin mo may mga problema, maaari mong dalhin ang ebidensya para i-report sa kumpanya. Ryu, karaniwan kang gumagamit ng cash, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Oras na itinakda, punto na itinakda, kota na itinakda, ay hindi pa magkakaugnay. Si Director Cheyenne ang naghanda ng accounting para sa'yo na medyo kapanipaniwala. Sinabi mo ito na para maaaring gamitin bilang ebidensya. Mukhang, alam mo na, ano pa ang magagawa. Ngayon, ikaw, ay walang-wala. Habang tinitingnan ang mundong ito, napakaraming tao, parang mga langgam, kapag namatay ang isang langgam, siguro ito ay magdudulot ng pansamantalang kaguluhan sa kaharian ng mga langgam. Pero pagkatapos, ang ibang langgam ay magiging abala sa pagpapatuloy ng kanilang sarili. Nang udyo ka ba? Sinasabihan lang kita. Ang iyong reklamo ngayong araw ay parang langgam na parang kumagat sa akin. Umalis ka na bago pa ako magbago ng isip. Director Yao, narinig mo lahat sa labas ng pinto, di ba? Yu Tai-an. Kami ay ang team ng prosecutor sa kumpanya. Ikaw ay pinaghihinalaan ng malubhang krimen sa trabaho. Mula ngayon, pansamantalang suspindihin ang investigasyon. Pasok. Nakatanggap ng abiso mula sa Board of Directors. May mahalagang pagpupulong mamayang hapon. Dumalo ka sa tamang oras. Agad na natanggap. Biglaan. At alam mo, ano ang magiging laman ng pagpupulong? Si Yu Tai-an ay sinuspinde para sa investigasyon. Si Director Yao ay napromote lang bilang direktor. Sa maikling panahon, maraming mahahalagang pangyayari ang naganap sa kumpanya. Tiyak na magkakaroon ng aksyon. Okay, alam ko na.
Sa lahat, ngayon ay tinipon ko kayo rito, para may mahalagang balita akong ipahayag. Anong mahalagang balita? Ang biglaan naman ng abiso. Dalawang bagay. Una, malapit nang matapos ang termino ng chairman. Ang susunod na chairman ay pipiliin mula sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor. Pangalawa, ang lupon ng kumpanya ay magdaragdag ng bagong direktor. Makikipagkita siya sa inyo lahat ngayon. Magdaragdag ng bagong direktor. Isang napakahalagang bagay na yan. Bakit? Walang pagpupulong ang lupon para pag-usapan. Hindi nagpulong ang lupon at may direktor na direktang iniluklok. Magbabago na ang kumpanya. Direktor Yao, ito ang ibig sabihin ng chairman. Chairman, bakit hindi mo ako sinabihan? Pakinggan mo, may relasyon siya sa chairman. Hindi yan simple. Direktor Yap, kung paano magdedesisyon ang chairman, dapat ka ba niyang sabihan? Ako rin ay isa sa mga miyembro ng lupon. Bakit hindi mo ako sinabihan? Direktor Yao, sana maintindihan mo. Ang chairman ng pinakamalaking shareholder. May huling desisyon siya. Tignan natin kung anong mangyayari. Huwag kang mag-alala. Maligayang pagdating sa bagong direktor. Paumanhik, nahuli ako. Big Xiaoshu, siya ang bagong direktor. Sa lahat, ako ang bagong direktor, Big Xiaosh. Bishao Shu? Hindi ko pa naririnig ang pangalang yan. Bakit siya ang pinasali sa lupon ng mga direktor? Hindi ko rin alam. Bishao Shu, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang asawa ni Ye Wanyut. Ano? Paano siya naging direktor? Si Ye Wanyun, huminto lang sa vice-presidente. Bakit siya umangat ng isang hakbang lang? Ang chairman ay naglipat ng 10% ng shares sa akin. May problema ba? Mukhang ang hipag na ito ay hindi simpleng tao. Sino siya sa chairman? Paano yan nangyari? Lahat, kumalma kayo ng kaunti. Ang proyekto ng Golden Ridge Resort ay palagi problema ng kumpanya. Napakalinaw ng ibig sabihin ng chairman kung sino ang makakalutas ng mga problema sa Golden Ridge Resort. Siya ang mananagot bilang susunod na chairman. Anong nangyari sa proyektong resort na ito? Ang proyektong ito ay may maraming kaugnay na problema, maraming pagtutol. Hindi pa masabi ngayon. Bukas, ako ay pupunta sa Golden Ridge Resort. Pakiusap mga direktor. Asikasuhin nyo. Hulaan mo kung sino ang nakasalubong ko sa high-level meeting. Sino? Si Big Xiaoshu. Paano siya napunta rito? Paano kung sabihin ko sa'yo na isa siya sa mga miyembro ng lupon? Ano nang sabi mo? Hindi lang yan. Hawak din niya ang 10% ng shares ng chairman. Napakalalim ng pagtatago niya. Kung gayon, bakit siya ngayon lang nagpakita? Malapit nang matapos ang termino ng chairman. Ang bagong chairman ay lilitaw mula sa lupon ng mga direktor. Ikaw ang vice-presidente ng kumpanya. Hindi mo ba gustong umangat pa? Depende yan kung kaya tumayo sa tamang posisyon. Nagsalita na ang chairman. Kung sino ang makakakuha ng proyektong Golden Ridge Resort, siya ang susunod na chairman. Golden Ridge Resort, isang direktor na bigla na lang sumulpot. Pagbabago ng chairman. Ang mga bagay na ito ay bigla na lang lumitaw. Mukhang malapit nang magbago ang sitwasyon ng kumpanya. Pareho tayo ng iniisip. Ang Golden Ridge Resort. Ito ang lupa na kinamkam ng namatay na dating chairman dahil sa espesyal na dahilan. Ngunit sa panahon ng pagsasaayos, ang panig ng konstruksyon ay napaka-agresibo. Ang mga libingan ng ninuno sa nayon ay ginulo. Hindi ito kakaiba. Bakit ito itinago sa loob ng maraming taon? Kung gayon, kailangan nating makita kung kaninong libingan ng ninuno ang ginulo. Kanino? May chismis sa kumpanya na ang Jinning Village ay tinatawag ding Yu Village. Yutayan. Ayon sa sinabi mo, ito rin ay isang magandang pagkakataon. Si Yutayan ay sinuspinde ng walang bayad para sa investigasyon. Ang posisyon ng manager ay bakante. Ikaw na ang vice-presidente. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Hanggat hindi pa umaalis si Yutayan. Nakabitin ang pusong ito. Ginoo. Ginoo, kung nais mong dumaan sa pinto, pumasok ka na kasama ang board. Maaari ba? At saan naman pupunta? Nandito ka pa rin sa opisina. Kapag nagsuri ang nasa itaas, kailangan mong maghanda ng maaga, di ba? At saan naman susunod? Anong ginagawa nyo? Lumuhod ka. Hindi, ikaw. Anong gusto mong gawin? Sabi ko, lumuhod ka. Galing kami sa headquarters. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sabi ko, lumuhod ka. Gusto mo bang kainin to? Ito bang maliliit na lilipad na kahoy? Hey, okay. Talagang sariwa. Unang beses kong makita ang magnanakaw na ito, nagdala pa ng babae. Tignan mo ang babaeng ito. Napakalakas talaga, maganda ang katawan, maganda ang mukha. Anong silbi ng lakas na yan? Iniisip kong siya ay
Kung hindi, paano niya susundan ang lalaking ito para magnakaw? Hindi, nakikita mo ba, may ninakaw ba tayong dalawa? Kami ay galing sa headquarters, ipinadala dito para mag-imbestiga. Ikaw ang bulag. Siya ang vice president ng kumpanya. Vice President ng kumpanya. Makakaalis na tayo ngayon. Ay, hindi masyadong may kakayahan, pero napakatapang. Ikaw mismo ang nagpapanggap na Vice President ng kumpanya. Tulad noong dati, sinabi rin niyang siya ay salesperson sa headquarters. Sapat na ang kanyang tapang, ikaw lang. Bakit hindi mo subukang i-check? Ang pangalan ko ay Kiao Yiming. Kiao Yiming, narinig mo na ba siya? Hindi. Ako ang magpapatunay. Siya ang vice president. Kayong dalawa ay magkasabwat. Paano niyo mapapatunayan? Sabi ko, ako ang presidente. At ang vice president ay naparito upang suri ang resort. Dapat sana ay nagbigay alam sa amin ng maaga para maayos ang pagtanggap sa amin. Hindi ako nagsisinungaling. Pwede kang tumawag sa headquarters. Tumahimik ka nga. Ang numero ng headquarters, hindi naman basta-basta matawagan. Sabi mo kami ay mga magnanakaw. Ano ang dapat gawin? Hayaan na sa tungkulin ng hepe. Hey, narinig ko, ang board na yon, may malaking boss na paparating para suriin ang trabaho. Hindi nakakain, baka hindi ko na ibibigay sa'yo. Inihagis mo sa sahig. Paano mo makakain yan? O, kainin mo yan. Sa construction site, kailangang maghalo ng semento, nalalagas ang balat. Hindi naman madumi yan, hindi ka magkakasakit kung kakainin mo. Ikaw ang kumain yan, hindi ako. Napakaseryoso nito. Galing sa construction site, hindi mo sinabing vice president ka pala kanina. Ako ang vice president ng Shinan. Dumating na ang board. Lahat, maganda ang pagtanggap nyo. Laging handang sumalubong. Mayroon akong malaking konsensya. Baka, makatanggap pa ako ng papuri mula sa mga leader. Baka mabigyan pa ako ng promotion at increase sa sahod. Mga pinuno ng board, ito ba ang boss nyo? Kilala niya ako. Mapapatunayan niya ang pagkatao ko. Dali, paanyayahan nyo siya. Ikaw lang, ang gustong makilala ang aming presidente. Kailangan pa ang boss mo, na personal na makipagkita sa'yo. Sa ganitong level ng boss, hindi tayo basta makakapag-usap. Isa ka lang construction worker, at nagpapanggap pa. Kailangan silang alagaan. Hintayin natin ang pagbabalik ng hepe. Aayusin namin kayo ulit. Boss, hoy. Director Kiao. Bakit ka nandito? Director Kiao, boss. Lanan, talagang ang vice president ka. Bakit hindi mo sinabi kanina pa? Hindi ka kasi nakinig kanina. Mapagbigay ka. Patawarin mo kami. Tara na. Para sa trabaho. Hey, Director Kiao. Director Kiao, ingatan mo ang sarili mo. Hey, Director Kiao. Gino, hindi ba sa tingin mo, pumasok ka sa kumpanya ng ganito? Gusto mo bang malaman kung bakit? Gusto ko. Hindi mo rin alam. Talagang hindi ko alam. Mukhang si O ay walang pakialam sa iyo. Ang masamang babae ay masamang babae. Sino ang tinatawag mong masamang babae? Hindi, Ginopi. Si Lulu ay pinilit ni Chen Haifei. Kiao Yiming, nakaupo sa silya ni Olye, hindi makakatakas sa bitag ng kagandahang ito. Hindi ko sinabi iyan. Huwag kang magpaliwanag sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang anak sa labas ng chairman. Ano? Ang chairman, hindi si Olye dapat mamatay ng walang dahilan. Ang kumpanyang ito ay lumalalim na. Hindi pa ngayon, kung nasa putik ka na. Kung gayon, kailan ang tamang panahon? Ilabas ang mga bagay, palabuin ang tubig, hintayin ang tamang panahon. Ginawa mo ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay kay Olye. Dapat ba siya? Bago siya mamatay, nakasama niya ang baboy na iyon. Namamatay at iniiwan ang kanyang mga anak. Ang bibig, hindi mo ba ito kayang linisin? Paano iyan magsasama? Ikaw ito ay, Gusto kong kunin ang lahat ng sa akin. Kasama ang kumpanya. ito ay napakagandang paghahanda. Inaamin ko na may kakayahan ka. Nang ibigay ko sa iyo ang ilang hindi ko talaga naisip na kaya mong patalsikin ang vice president. Ngunit, sa kumpanya, maraming taong mas may kakayahan kaysa sa iyo. Minsan, mas mahalaga ang pagpili kaysa sa pagsisikap. Pag-isipan mo ng mabuti. Dahan-dahan ka. Hindi na kita ihahatid. Ginoong Yao. Opo. Kumusta, Ginoong Yao? Nasa Golden Ridge Resort ako. Makakarating ka dyan sa lalong madaling panahon. Malapit na. Opo. Naririnig mo ba? Ang ating Ginoong Kiao at Manager Hu ay hindi sumusunod sa normal na landas.
Ano ang isyu rito? Walang takas. Ang tainga mo ba yan, Ginoong Yao? Kumusta? Ano ang nakuha mo? Marami kaming nakuha. Kahit na, palaging nasa offline mode, ang aming security system ay napakaganda. Ginoong Kiao, hinahanap ka ba ng bagong Direktor Pai? Hinahanap ka ba niya? Pero hindi pa niya ako nakikita. Alam na niya ang lahat. Ang matalinong babae ang pinakamahirap talagang harapin. Ikaw, matagal mo na bang kilala si Ginoo Pai? Noon, ako ay kasama niya kaya kilala ko na. Kung gayon, bakit mo siya gina ganito? Bakit? Sinisubukan mo ba ako? Tingnan mo kung tatayo ako. Sa panig ni Pixioshu. Siya ay mabait at maganda. Ngunit gaano kalaki ang kanyang baywang? Hindi ko tinatanong iyan. Ito ba ang tinatanong ko? Tinatanong kita. Tungkol sa isyo na gusto niya makipagkompetensya para sa posisyon ng chairman. Ano sa tingin mo? Pinag-usapan mo ito. Hindi ko talaga maintindihan ito. O ikaw ang magturo sa akin. At hindi na ako magpapanggap. Ako ang anak ng chairman. Ano? Huwag kang umili. Nahihilo ako sa iyo. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit biglang, may dalawang, anak na babae ng chairman? Sa ilang araw, mas marami pa, anak na lalaki ng chairman pa, apo ng chairman pa. Sa pagkakaalam, isa lang ang anak na babae ng chairman. May balita dati na, ang kanyang anak na babae ay nagtatago ng kanyang pangalan sa kumpanya para sa pagsasanay sa trabaho. Si Yao na ito, ay nagtatago ng malalim. Matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi ordinaryong babae yan. Yung apelyidong nagtatago rin ng malalim. Sinabi ko rin sa iyo, hindi rin madali ang babaeng iyon. Ngunit ang issue tungkol sa anak sa labas, sa huli ay hindi makakaakyat sa entablado. Mukhang, si Iwan yun ay maaaring maging vice president. Sa isyong itiyak na magkakaugnay. Ngayon silang dalawa, upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng chairman. Inilahad ang kanilang pagkatao sa akin. Gusto ko lang malaman, kaninong panig ako? Kung tama ang pinili mo, unlad ka. Kung hindi tama ang pinili mo, babalik ka sa pagiging maso. Huwag mong maliitin ang paghihiganti ng babae. Kung gayon, ano sa tingin mo? Ang gagawin ng chairman? Dahil kung sino ang pinayagan niya, mga siwa sa Golden Ridge Resort Project. Siya ang susunod na chairman. Hindi ba ito malinaw? Hayaan mo silang magkumpetensya ng malaya. CJ. Kung gayon, tayo na lang ang umupo sa bundok at manood ng laban ng mga tigre. Kiao Yimi, ngayon ay may masarap ka ng pagkain. At ako, maaari na akong sumunod, hindi ba? Hindi iyan sigurado. Sabi ko na nga sa'yo, peking magkasintahan lang tayo. Pek, Kiao Yimi, paano ka naging ganito? Kung gayon, paano ba ako dapat? Sa totoo lang, nakita na natin yan dati. Ginoong Kiao, pinatawag ka ng board para sa isang pulong. Alam ko na. Napakahigpit. Tingnan mong mabuti ang sitwasyon. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Dalawang pinuno. Narito na ang lahat. Umpisahan na ba natin? Ito ang plano ng proyekto para sa Golden Ridge Resort. Ginoong Kiao, pakitulungan akong suriin. Ito ang mga kaugnay na dokumento ng patakaran. Ginoong Kiao, maaari mo ba akong tulungang tingnan? CJ. May mga audit documents din. Ito ang talahanayan ng budget. Ginoong Kiao. Mamamatay at hahanapin ako mismo. Dalawang direktor. Ang Golden Ridge Resort ay may mga problema sa proyekto. Nawala sa mga dokumentong ito. Ang ibig sabihin ni Ginoo Kiao ay, Ginoong Kiao, pakisuri ng mabuti. Nahulog ako sa sarili kong hukay. Ako, naiintindihan ko rin ang proseso. Karamihan, gusto ko lang marinig ang mga mungkahi mula sa dalawang direktor. Gusto mong paunlarin ang Jinling Resort, hindi ba? Kailan mo ba tinanong ang opinyon ko? Yutayan, hindi ba siya, ay sinuspindi pa rin para sa investigasyon? Ginoong Yu, kumusta? Ang mga kabataan ngayon ay hindi talaga nakakaintindi ng mga patakaran. Maghanap ng ibang taong guluhin. Hindi ba sinuspindi ka para sa investigasyon? Hindi angkop na narito ka. Hindi ko ito itatago sa inyong lahat. Ang Jinling Village ay ang aking ancestral. Ang Xinan Company ay gustong paunlarin ang lugar na ito. Mariin akong tumutol. Kahit na, kasalukuyan akong sinuspinde para sa investigasyon. Ako pa rin ang pinuno ng Jinling Village. Ikaw ang pinuno ng Jinling Village. Sabi ko na nga sa iyo, sinasabing ito ay Jinling Village. Mas maganda kung tawagin YouTube. Ginoong Yu, dating kang senior executive ng kumpanya. Dapat alam mo, ang proyekto ng Golden Ridge Resort na ito, malinaw na nakasulat sa puting papel na may itim na tinta. Napakalinaw ng pagkakasulat. Talaga? Ang mga ito
ay ang yin yang contract noong taong iyon. Ito ay isang yin yang contract. Bakit mo ito itinago? Punitin mo ang kontrata sa harap ng publiko. Pagkatapos ay isasaalang-alang ka namin na lumabag sa kontrata at ipapatupad agad ang orihinal na kontrata. Kung gayon, maaari mong subukan. Subukan mong tignan kung sang-ayon ako o hindi. Ang mga tao, sang-ayon ba sila o hindi? Ilang bata, gustong ilipat ang ancestral home ko. Sa Jinling, kahit ang chairman ay dumating, wala itong silbi. Ginoong Yu, magtulungan tayo. Sa bagay na ito, hindi kailangang maging ganoon kahigpit. Kung mayroon mang mga kondisyon, ay maaaring sabihin. Mga kondisyon, 50 bilyon, at paalisin itong si Kiao. At huwag na siyang kukunin pa. At ang aking pagtatalo sa kumpanya, mula ngayon ay wala ng karapatan. Talagang lumapit sa akin, tapusin mo na, tapos ka na sa kumpanya. Ang mga shareholder na yon, paano mo ipapaliwanag sa mga empleyado? Iyan ang problema mo, pag-isipan mo na lang. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, hindi pa rin nagkasundo, at ang inyong kaligtasan ay hindi ko magagarantiyahan. Ginoong Kiao, ano ang masasabi mo tungkol dito? Ang problemang nangyari sa Golden Ridge Resort, ako na ang bahala dito. Tinitiyak ang kapakanan ng kumpanya. Mabuti. Ginoong Kiao, ingat ka. Bumista ka sa akin mamaya. Si Yutayan ay naghihintay sa akin dito. May solusyon ka sa problema sa Golden Ridge Resort. Talaga? Kahit na maayos na si Yutayan, ang mga nasa ilalim niya ay problema rin. Nasabi ko na, si Yutayan, ang nakatagong panganib na ito ay hindi natatanggal. Balang araw. Si Yutayan ngayon ay nakakulong lang sa kumpanya dahil sa korupsyon sa loob at siya ay veterano pa. Pinakamalala, mapapatalsik lang siya. Huwag kang mag-alala. Lagi akong makakahanap ng paraan. Nakapaan na ako. Napakamasunurin sa oras. Kahit na ikaw si Madam Ye, utos mo. Ang iyong kuya ay patay na. Tinatawag mo akong hipag. Nakalimutan mo ba? Ano ang sinabi kong itawag mo sa akin? At Xiao Shu. 50 bilyon para kay Yao Kiho ay hindi mataas. Ang ibig mong sabihin, pinili niyang isakripisyo ako kapalit ng proyekto ng baryo. Ano ang masasabi mo? Pero para sa akin, iba ito. Bilang anak sa labas, hindi ako kasing yaman niya. Mukhang pinasakay mo ako, pero iyan ang ikinababahala ko. Salamat. Anong plano mo? Ang pagkamatay ni Kuya Ye, hindi ko nakalimutang imbestigahan. Si Yutayan, Tian Haifei, Kuya Ye, sila ay mga nasa isang landas na. Noong araw na namatay si Tian Haifei, ako ay nasa lugar ng pinangyarihan. Ang nagtulak sa kanya mula sa gusad ay hindi pa rin natatagpuan. Ang ibig mong sabihin, Ay maaaring magpalayas ng isang tao magpakailanman para si Tian Haifei ay manahimik na lang. Si Yutayan lang. naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero hindi ako interesado kay Yutayan. Ang gusto ko lang ay ayusin ang Golden Ridge Resort. Siyempre. Kapag inalis mo ang pinuno, ang iba ay maaari ding ayusin. Lahat naman ay may kapintasan. Mali ang pagtingin ko sa iyo. Naway magtulungan tayo ng masaya. Masayang pagtutulungan. Ano ang ginagawa mo? Uminom tayo. Asawa. Medyo kakaiba ka ngayon. Talaga ba? May gusto ka bang sabihin sa akin? Kayong mga lalaki. Mahilig lang sa pera, kapangyarihan at kababaihan. Tama ang sinabi mo. Kiao Yiming, itataboy mo ba ako? Tulad ni Tian Haifei, gawin mo rin sa akin yon. Ano ang sinasabi mo? May certificate tayong dalawa, legal na magkasintahan tayo. Huwag kang mag-alala. Nakaisip na ako ng paraan. Nakasakay ka na sa bangka ni Big Xiaoshu, di ba? Paano mo nalaman? Nakita kitang pumunta sa bahay niya. Ginagawa mo rin ito sa akin. Naaalala ko, sinabi ko na sa'yo noon. Ang totoo, tayo ay matagal nang magkakilala. At noong bata ka pa, ikaw ay cute. Kaysa ngayon. Pero hindi pa sapat ang pagiging sexy. Kapag lumaki ako, pakakasalan kita. Pangako. Ikaw pala. Maliliit na candy.
Lulu. May emergency ako ngayon, kailangan kong umalis. Manatili ka lang habang nasa meeting. Tumakas na ba ang binatang si Kiao? Ayan, matalino siya. Sinabi ni Ginoong Kiao na may mahalagang gagawin. Babalik agad. Mga importanteng bagay na mas mahalaga pa kaysa sa proyekto ng resort. Natatakot na baka matanggal, baka tumakas na lang siya mag-isa. Sinabi ni Ginoong Kiao na may sorpresa para sa iyo. Talaga? Aso ng kalye. Anong sorpresa ang mangyayari? Kung may lakad si Ginoong Kiao, hindi na tayo maghihintay. Simulan na natin. Mukhang ang mga kondisyon ko, Madam Yao, ay sineryoso mo na. 50 bilyon ay masyadong malaki. 30 bilyon. Ayoko nang makipag-usap. Oh, Madam Yao. Alam ko, interesado ka. Sa posisyong presidente na 4 na bilyon. Hoy, Madam Yao, 4 na bilyon. Maaari kang maupo bilang presidente at ang proyekto ng resort ay maaari ding magsimula ng maayos. Napakalaki ng pakinabang. Hindi ako sang-ayon Ano ang karapatan mong hindi sumang-ayon? dahil ako ay may 10% shares na ako ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Ako na ang bahala sa bayarin nito. Hindi na ito kabilang sa kumpanya. Matalino ka. Hindi rin ako sang-ayon. Ano ang karapatan mong hindi sumang-ayon? Itong maliit na tao na kung saan-saan napupunta. Itong boss. Mas lalo akong hindi sang-ayon. Naku, Ginoong Kiao, nangangahas ka. Yutayan. Ngayon tayo, pag-usapan natin muli, okay ba? Makipagnegosasyon ka sa akin. Karapat-dapat ka ba bilang Vice President ng kumpanya? At may pahintulot ako mula kay Director Bai. Sa tingin mo, karapat-dapat ba ako para dito? Simula ngayon, ang sinabi ni Ginoong Kiao ay maaaring maging representasyon ng aking opinyon. Director B. Maaaring hindi ito tugma. Ang ginagawa, tugma ba? Ikaw. Dalawang director. Kung kayong dalawa ay mayroon pang pagkatapos ng meeting, sa ngayon, gusto kong makipag-usap ng maayos sa'yo. Sigurado ka ba? Yutayan. Nakikita ko ang pagsuporta sa kumpanya. Bibigyan kita ng pagkakataon na tanggapin ang nagdudulot ng problema sa panig mo. Lumabas. Ano ang sinabi mo? Nag-aagayuma ang aking mga tenga o may mali ba sa utak mo? Ginoong Kiao. Ito ay ang kondisyon na iyong inalok. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Yutayan, matanda ka na. Hindi ka ba pwedeng mamuhay ng mapayapa sa iyong pagtanda? Ulitin mo nga, gusto kong bigyan ka ng paraan. Ako, si Yu, ay nasa lubos na mahirap na sitwasyon. Ikaw ay isang aso na sumasayaw-sayaw, umaakyat-akyat, ay hindi karapat-dapat pamunuan ako. Yutayan, ang panahon ng iyong kahusayan, tapos na. Huwag mong kalimutan kung wala ako. Ikaw pa rin ay manggagawang mula sa masa. Pag tumingin ka pataas, puro puwit lang ang makikita mo. Pag tumingin ka pababa, ulo lang ang nandiyan. At ngayon, ako, ay nakatitig sa ulo mo. Lumuhod ka ngayon din. Kaya kitang paalisin. Ang paghaharap ay hindi solusyon. Huwag mo akong pilitin. Akala ko, si G. Kiao ay isang malakas na kalaban. Hindi ko inisip, ngunit ganoon pala. Mukhang sumusuko na ako sa iyo, tama. Director Yao, sumusuko ako sa iyo o sumusuko ka ba sa akin? Ang bagay na ito ay umabot hanggang ngayon, ikaw ay mayabang pa rin. Ginawa mong ang kumpanya, nasa panganib. Ang mga iyon, talagang ire-report ko ito. Walang hiya ka, inuutusan kita na humingi ng tawad kay Gio ngayon din. Ang init naman ng ulo mo, ito ay nakakasira sa interes ng proyektong ito ng kumpanya. Ito'y magiging problema. Ang batang pasaway na iyan, lumalabas lang para maglibang. Nangangailangan ito ng utak. Ang pinagbabatayan, malayo ka pa riyan. Talaga? Tapos tingnan mo ito. Ano ito? Hinahatak pa rin. Nasabi na niya lahat. Kiao Yiming, binigyan ka ng kumpanya para ayusin ang problema, hindi para gumawa ng problema. Direktor Yao, manahimik ka na. Ngayon, ikaw ang nagiging sanhi ng problema. May gusto ka pa bang sabihin? Tapos, huwag mong kalimutan. Ang Jinling Village, tinatawag din New Village. Ang aking mga tao ay nagkakaisa. Kung may mangyari sa akin, ang proyekto ninyo, ay makakapagsimula ba ito ng maayos? Kiao Yiming, tigilan mo na ang paglalaro, magmadali kang humingi ng tawad kay G. Ang pinakamahalaga para sa atin ngayon ay datang paglutas sa problema ng resort. Bakit ka kampante sa mga tao mo? Tingnan mo ulit ito. Paano ito posible? Paano sila pumirma? Nasakop mo ang lupain iyon. Naisip mo ba sila? May mga anak sila. Kailangang mag-aral. Kailangan ng medical na atensyon. Kailangang mabuhay. Ako ang bahala. Jingtai City, Phase 2. Saktong kailangan. Ang nasabing may-ari. Ako, gumamit ng bato na binaril ang sarili kong paa. CJ, Presidente. Kiao, dumating ka na. Nahatulan na si Yutayan, di ba?
Pinarusahan ng maraming beses, hindi na siya lalabas para gumawa ng Kung gayon, Direktor Yap. Ano man ang mangyari, siya ay ang tunay na anak ng presidente. Ibigay mo ang pera sa kanya na pumunta sa ibang bansa. Ang pagkamatay ni Kuya Ye. Alam ko na, nagkumpisal na si Yutaian ng lahat. Mabuti. Kaya naman, anong plano ninyo? Si Kiao Yiming ay kakatelek pa lang bilang manager. Medyo abala nitong mga nakaraang araw. Gusto kong tapusin itong abalang panahon. Tara, lumabas tayo at maglakad-lakad. Hindi ko alam, Uncle Xiaosu. Aprobado ba? Hindi. Maliban kung sasabihin ninyo sa akin kung saan kayo pupunta.